Bagong sanlibutan. Kapag nadirinig natin yung salitang bagong sanlibutan, ano ba yung nadarama natin doon? Di ba, gano'n na lang yung pananabik natin, yung pagnanais natin, na sana dumating na itong bagong sanlibutan? Pero, bakit ba gusto natin na dumating pa ito? Hindi ba pwede yung mga pangarap, tunguhin, mga ambisyon natin, sa sanlibutan na lang natin ito abutin? Bakit kailangan pa na ipanalangin natin na at asamin yung pagdating na isang bagong sanlibutan? Well, hindi katakataka kasi yung mga tao sa buong daigdig, balisang balisa at takot na takot. So, saan ba sila natatakot? Saan ba sila nababalisa? Kasi, sa kabila ng mga pag-uusap sa panukala hinggil sa pagbabago sa daigdig, nariyan pa rin yung mga pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan. Isipin natin bagamat may mga astronaut na nakakapupunta sa ibang part ng universo, yung mga tao nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Nakapagtatayo tayo ng mga building o mga establishment sa mga dagat, pero kung papansinin natin, pag dumating yung kalamidad, pag nagkaroon ng lindol, hindi pa rin makontrol ng tao. At totoo, libo-libo ng taong namamahala yung mga tagapamahala sa sanlibutan ito. Maaasahan ba natin na kaya nilang ibigay yung isang bagong sanlibutan? Well, in fairness sa kanila, may mga pagbabago naman. Halimbawa, before, baka noong mga 1960s, 1970s, kapag mayroong mga may sakit sa probinsya, saan dinadala? Di ba, dadalhin dito sa Manila kasi narito yung mahuhusay ng mga ospital. Pero dahil doon sa pamamahala ng tao, nagkaroon na rin ng mga general hospital, district hospital sa mga probinsya, kaya yung mga may sakit, doon na lang dinadala. Tapos, kapag tayo noon ay magbabiyahe mula Manila to North, di ba ang tagal-tagal ng biyahe, tapos kadalasan rough road yung mga kalsada. Pero dahil sa pamamahala ng tao, nagkaroon na improvement. Nagkaroon na ng mga airport, nagkaroon ng mga highway, mga bypass, na tumutulong para mapabilis yung pagbiyahe. Pero ano yung point? Ang punto, bagamat may mga pagbabago naman naganap sa pamamahala ng tao, hindi nila kayang lutasin yung pangunahing problema sa daigdig. At kadalasan ang naibibigay nilang solusyon ay mga band-aid solution na pansamantala, magiging effective, pero sa paglipas ng panahon, ang dulot pala ay mas malala na problema. Kaya ngayon, kung i-grade ni Jehovah yung pamamahala ng tao sa kapwa-tao, ano ba yung masasabi ni Jehovah? Ganito yung sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 8, verse 9. Ecclesiastes chapter 8, verse 9, ang sabi, nakita ko ang lahat ng ito at itinunong ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Pansinin sa panahong ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Kaya para kay Jehovah, bigo ang pamamahala ng tao na ibigay yung pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan. Ngayon, dahil ba sa hindi natin maaasahan ang pamahalaan ng tao na magbigay ng isang bagong sanlibutan, does it mean ay hanggang panaginip na lang or guni-guni yung paninirahan sa isang bagong sanlibutan? Hindi. Kasi yung soberano ng buong sansinukob na ang pangalan ni Jehovah nangako may kinalaman sa pagdating nito. Ganito yung mababasa natin sa 2 Pedro chapter 3, verse 13. Mapapansin natin, yung pangako ni Jehovah, hindi lang niya sinabi, kundi pinadocument pa niya sa kanyang bandal na kasulatan. Ang sabi, 2 Pedro chapter 3, verse 13, pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa gaya ng pangako niya. At sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Kaya maliwanag, ipinapangako ni Jehovah na kaya niyang ibigay, kaya niyang i-provide yung bagong sanlibutan na ipinapanalangin natin. Ngayon, ano bang credibility meron si Jehovah para pagtiwalaan natin na kaya niyang ibigay isang bagong sanlibutan? Actually, gagamit siya ng isang kaharian na tutupad. Doon sa pangako niya, may kinalaman sa pagbibigay ng isang bagong sanlibutan.
At ang tawag sa kahariang ito ay yung Messianicong kaharian. At malinaw na ipinakita sa atin ni Jehovah kung sino ba yung kanya magiging Mesyas o hari sa pamahalaan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At ipinakita niya nung siya'y nabubuhay sa lupa kung ano bang kakayahan meron ibinigay sa kanya si Jehovah para maibigay ang isang bagong sanlibutan. Bakit? Ano ba ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa lupa? Paano tayo makapagtitiwala na kaya niyang ibigay ang isang bagong sanlibutan? Well, di pag-usapan natin yung ilang mga himala na ginawa ni Jesus para ipatikim sa atin kung ano ang kaya niyang i-provide sa malapit na inaharap. At kung ano ang magiging epekto nito para sa atin. Yung una ay yung unang ating artwork. Tingnan natin kung ano bang setting diyan. Mapapansin natin sa ating artwork na yung mga alagad, sangayon sa ulat ng Biblia, natutulog sa isang bangka si Panginoong Hesus. Kasama yung kanyang mga alagad doon sa lawa ng Galilea. Nang bigla-bigla, nagbago yung hangin sa lawa ng Galilea. At ang setting na nakikita natin ngayon ay halos papalubog na yung bangka. Sa takot ng mga apostol, ginising nila si Jesus mula sa kanyang pagkakatulog. Ang sabi niya, Panginoon, baliwala na lang ba sa iyo na mamamatay tayo? So ang ginawa ni Jesus, tumayo siya mula sa kanyang pagkakahiga at sinaway yung hangin. Sa simpleng pananalita, naging kalmado ulit yung kalagayan ng panahon doon sa lawa ng Galilea. So ano yung gustong ipakita nito sa atin? Ipinapakita nito na si Jesus Christ, meron siyang ganap na kontrol sa lahat ng puwersa ng kalikasan. Kaya kapag si Jesus na ang namamahala sa bagong sanlibutan, wala nang tulad bagyo na Yolanda, wala nang malalakas na lindol, wala nang mga grass fire, at wala na rin na mga pagbaha ang magaganap sa daigdig na ito. Pati yung problema nila na sinasabi na global warming o global boiling, mawawala na sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoong Yesus. So, una pa lang yan. Ano yung pangalawa? I-flash natin ulit yung pangalawa sa ating screen. So, ang setting diyan, sumusunod yung mga tao kay Panginoong Yesus. Nung sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwi na natin sila kasi dumidilim na, paggabi na. Sabi ni Jesus, wag, pakiinin muna natin sila kasi baka magutom sila sa kanilang pag-uwi. Sabi ng mga alagad, Panginoon, saan kami kukuha ng pagkain? Yung susunod na bilihan, nasa malayong lugar pa. Kaya imposible na mapakain yung ganyan karaming tao. So ang sabi ni Jesus, anong meron kayo? Sa ngayon sa ulat ng Bible, ang meron lang, yung mga alagad na kasama niya ay 5 tinapay at 2 isda. Kaya ang instruction ni Jesus, paupuin yung mga tao, diyan sa mga damuhan, kinuha yung 5 tinapay, 2 isda, pagkatapos na nalangin kay Jehovah. Then pinagputol-putol niya, ipinamahagi doon sa mga tao na nakaupo. Ngayon, ano yung resulta? Ang sabi ng ulat ng Bible, na busog yung mga tao na kumain. At kapag sinabing nabusog, alam natin na talagang fulfill. Hindi lang ito basta nalamnan yung sikmura. Kasi pag sinabing nalamnan ng sikmura, posible na isang tinapay o isang pandesal lang at isang mainit na kape. Pero ang sabi doon sa ulat, nabusog talaga sila. At nung tipunin nila, yung mga natirang pagkain, 12 basket na puno ang nakuha pa nila. Ngayon, baka sabihin natin, baka konti lang naman kasi yung pinakain ni Jesus. From 5 tinapay, 2 isda. Sabi doon sa Mateo 14:21, ang kumain pala na nandiyan sa ating artwork ay 5,000 na lalaki, hindi pa kasama yung mga asawa nila at yung kanilang mga anak. Kaya isipin natin, kung 5,000 na lalaki, tapos may asawa sila, 5,000 ulit, tigi-tigisang anak na lang, di 15,000, paano kung 2 anak? So, humigit kumulang, nasa 15,000 mahigit ang pinakain ni Jesus mula sa 5 tinapay, 2 isda. So, anong lesson? Ipinapakita ito sa atin na sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, mawawala na ang gutom.
Hindi na po problemahin ng mga head of the family kung paano natin bubuhay yung ating pamilya kasi sagot na yan ng ating Panginoong Yesus. Tingnan niyo yung susunod na artwork. So ang setting diyan, isang ketongin ang nag-request kay Panginoong Yesus na mapagaling siya. Ngayon, napansin ba niyo na wala man lang dalang alcohol si Jesus? Hindi man lang siya naka-gloves or nakasuot man lang ng PPE? Para i-protect yung kanyang sarili doon sa nakakahawang sakit na ito? Hindi. Sa halip, makikita natin, hinawakan ni Jesus yung taong pinandiririhan noong kanyang panahon. Ipinapakita lamang nito yung compassion na meron yung ating mesyanikong hari. Ipinapakita din ito na sa malapit na hinaharap, hindi na tayo iinom pa ng ating maintenance medicine. Hindi na tayo mag-aalaga ng ating nagkakaedad ng mga kapamilya, at lalong higit, hindi na rin tayo makararanas ng karamdaman. Kasi nga sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, aalisin niya yung lahat ng uri ng kapansanan at lahat ng uri ng sakit. So tingnan natin yung susunod na artwork. So ang setting diyan, habang naglalakbay si Jesus kasama ng kanyang mga alagad, nakasalubong nila yung isang libing. Ang sabi ng ulat, na-touch yung puso ni Jesus kasi nga, yung ililibing, yung binata na supposed to be mag-aalaga doon sa kanyang nanay na byuda at may edad na. So ano yung ginawa ni Jesus? Gaya na makikita natin sa ating artwork, binuhay ni Jesus yung taong patay at ibinigay sa kanyang nanay. So anong lesson ang gustong ituro ito sa atin? Ngayon kasi, yung gobyerno ng tao, kapag namatayan tayo, ano ginagawa nila? Ano ginagawa nila? Diba, ang ginagawa nila ay papadala sa atin ng bulaklak ng patay, magbibigay sa atin ng ambag, pagkatapos papapicture. Bagaman totoo, nababawasan yung kirot na ating nararamdaman, pero hindi nito maalis yung katotohanan na patay pa din yung ating kapamilya. Pero doon sa ating artwork, sa himala ni Jesus, bubuhayin niya yung taong patay. Muli natin sila makakasama, muli natin sila makakausap, muli natin sila ulit mayayakap. Kaya ano yung gustong itawid sa atin na mga example na ito, na mga himalang ito? Di ba ipinapakita lamang nito na dapat tayong magtiwala sa ating Diyos na Jehovah at doon sa kanyang mesyanikong hari na si Jesus na kaya niyang ibigay ang isang bagong sanlibutan? Sa katunayan, doon sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, ini-encourage tayo ng ganito. Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Ang sabi, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isa-isip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang daan mo. So tayo pala na umaasam sa isang bagong sanlibutan, ini-encourage na magtiwala kay Jehovah at Panginoong Jesus ng buong puso. Ang totoo, hindi tayo iniwan ni Jesus na nangangapa kung paano tayo makakarating sa bagong sanlibutan. Sa halip, ngayon pa lang malinaw na ibinibigay niya yung mga tagubilin sa atin kung paano ba tayo mabubuhay sa bagong sanlibutan. Alam niyo ba na malaking papel ang ginagampanan ni Jesus para maitatag ang isang bagong sanlibutan? Kasi kung hindi dahil kay Jesus, hanggang pangarap na lang ang bagong sanlibutan. So bakit natin ito nasabi? Kasi meron sa ating mga taong disakdal na nagpapangyayari para maging imposible sa atin na makapanirahan sa bagong sanlibutan. Walang pinagkaiba yan doon sa pinto ng ating kingdom hall, yung ating exit door. Halimbawa, gusto nating lumabas, pero nakalak ito na wala tayong susi. Makakalabas ba tayo? Hindi. Unless, dala natin yung susi, i-unlock natin ito, para buksan, makalabas doon sa kabilang part ng ating kingdom hall. Sa katulad na paraan, pinawi ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan yung malaking hadlang sa pagpasok nating mga tao sa bagong sanlibutan. Ito yung kasalanan na minana natin sa ating unang mga magulang na si Adan at Eva. At dahil sa tinubos tayo sa ating kasalanan, meron tayong pribileyo ngayon mabuhay magpakilanman sa paraisong lupa. Alam niyo ba na simula pa noong 1914, mga kaibigan namin, ay namamahalan na siya doon sa langit? At ang unang gagawin niya,
para maitatag ang isang bagong sanlibutan ay yung binabanggit sa Daniel chapter 2 verse 44. So ano ba yung gagawin ni Jesus para itatag yung bagong sanlibutan? Daniel chapter 2 verse 44 na ang sabi, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kahariang ito ay hindi bibigay sa ibang bayan. So ang sabi ng ulat, mayroong isang kaharian na ilalagay si Jehovah sa panahon ng kawakasan. So anong purpose? Bakit ilalagay ni Jehovah itong kahariang ito? Ito yung sabi, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. Napansin ninyo, ang sabi ng banal na kasulatan, para maitatag pa lang isang bagong sanlibutan, kinakailangang alisin muna ni Jesus ang lahat na umiiral ng gobyerno ng tao sa ngayon. So, bakit kailangan alisin? So, isipin ninyo, halimbawa, namamahala sila, kasabay na mesyanikong kaharian. Then, nagbigay ng instruction si Jesus na dapat gawin ng bawat tao. Sa tingin nyo kaya, magkakaisa sila na susunod sa tagubiling ito? Tiyak na hindi, ano? Kasi ngayon nga, maglagay lang ng boya sa West Philippine Sea, nagre-react ng ibang bansa. How much more? Kapag yung instruction na ay manggagaling sa ating Diyos na Jehovah. Kaya para magkaisa ang lahat ng tao, kinakailangan alisin at durugin ang lahat ng umiiral na pamahalaan. At ngayon din, sa panahon nating ito, si Jesus Christ, humihirang na siya ng mga qualified brother na sinasanay sa pangangasiwa sa bagong sanlibutan. Ito yung mga hinirang ng Holy Spirit ng mga elders sa ating kongregasyon, kaya yung ating pakikipagtulungan, yung ating pagpapasakop sa kanila, ay nagsisignify na gusto natin manirahan sa bagong sanlibutan. So sa part na ito, nakita natin kung bakit kailangan natin ng bagong sanlibutan. Nakita natin na bigo ang pamahalaan natin na ibigay ito. At tanging si Jehovah, through Jesus Christ lang, may tatamo ang bagong sanlibutan. So dakuha natin yung tanong, na yung bagong sanlibutang ipinangako ni Jehovah, sino ba ang karapat-dapat manirahan dito? Well, dahil ito yung bagong sanlibutan ni Jehovah, siya lang yung mayroong karapatan na magtakda ng mga tagubilin o mga qualification para maabot ng isa. Sa katunayan, pinasulat niya doon sa ating Bible. At mababasa natin niya sa awit bilang 15, verse 1. Pero habang binabasa natin yan, pakisuyo yung pag-isipan natin yung ating susunod na artwork, yung isang embudo o funnel. Isipin natin na yung funnel na yan o embudo na yan, yan yung teksto na ating babasahin. Tayo naman, yung ilalagay ni Jehovah doon sa ibabaw ng embudo. At yung botelya ay pwedeng kumatawan doon sa bagong sanlibutan. Tingnan natin na kapag ilagay pa tayo ni Jehovah doon sa pamantayang ito, makikita kaya natin yung ating sarili na diretso na sa bagong sanlibutan? Or along the way, makikita natin sasabit tayo at sasala doon sa qualification ni Jehovah. O di, alamin natin, ano? Thank you doon sa ating artwork. Ibalik na lang natin ulit mamaya, ano? Sabi sa teksto sa awit 15, verse 1, O Jehovah, sino ang pwede maging panauhin sa iyong tolda? Sino ang pwedeng tumira sa iyong banal na bundok? Sa ibang salita, sino ang kwalipikadong manirahan sa bagong sanlibutan? Ang sagot ni Jehovah nasa verse 2 patuloy. Sabi sa 2, ang taong may malinis na pamumuhay, gumagawa ng tama, at nagsasabi ng totoo sa puso niya. Hindi siya naninirang puri, hindi siya gumagawa ng masama sa kapwa niya, at hindi niya sinisiraan ng mga kaibigan niya. Itinatakwil niya ang sino mang kasuklam-suklam, pero pinararangalan niya ang mga natatakot kay Jehovah. Hindi siya sumisira sa pangako, kahit pa makasama ito sa kanya. Hindi siya nagpapautang ng may patubo, at hindi siya tumatanggap ng suhol laban sa walang kasalanan. Ang gayong tao ay hindi matitinag. Napansin po ninyo, na sa Bible pala natin, yung mga qualification na isinet ni Jehovah para makapanirahan sa bagong sanlibutan. Kaya kung ibabalik natin yung embudo o yung funnel, at susuriin yung ating sarili, ano yung masasabi natin? Nakita ba natin na nung ilagay tayo ni Jehovah sa ibabaw,
diretso na tayo sa bagong sanlibutan? Or along the way, nakita natin na meron tayong i-refine sa ating sarili. Meron tayong kailangan baguhin at ayusin sa paraan ng pamumuhay. So tingnan natin, Salamat po dun sa artwork. So una, mga tao mapagpayapa lang ang mabubuhay sa bagong sanlibutan. Ang guiding principle ay nandun sa Micah chapter 4, verse 3, na yung gamit sa pakikipagdigma, i-convert iyan sa gamit sa pagtatanim. So, pwede nating tanungin yung ating sarili. Magagalitin ba ako? Nagtatanim ba ako ng sama na loob? Kapag ba mayroong kapatid na nakagawa sa akin ng pagkukulang, sa salita man o sa gawa, ay pinapatawad ko siya? Or tinatandaan ko yung nagawang pagkakamali ng aking kapatid, na kapag inulit niya ito, ay mas lalaki yung kasalanan niya sa akin. So, ganun ba tayo? Tandaan natin, ang sabi ni Jehovah, yung unang qualification ng dapat manirahan sa bagong sanlibutan ay mga mapagpayapa. Ibig sabihin, nagpapatawad, hindi nagtatanim sa sama ng loob, at lumilimot sa nagawang pagkakamali ng ating kapatid. Sumunod, mga taong malinis sa moral at marangal ang pag-aasawa para mabuhay sa bagong sanlibutan. Ang guiding principle ay nandun sa Hebrew chapter 13 verse 4, na yung higaan pang mag-asawa, huwag madungisan. Ngayon, kapag sinabing mag-asawa, sa tekstong ito, ano ba yung gustong i-imply nito sa atin? So kapag sinabing mag-asawa, dapat isang lalaki, saka isang babae. Hindi pwedeng isang lalaki, dalawang babae, or tatlong babae. Or vice versa. Isang babae, dalawang lalaki, tatlong lalaki. Hindi pwedeng ganon. Kung ano ang orihinal na layunin ni Jehovah sa pag-aasawa, yun ang tinutukoy niya. Isang lalaki, isang babae na ikinasal bago magsama. Ngayon, ito ang tanong. Paano kung halimbawa, meron akong hindi kasekso na kinakasama ngayon? Does it mean hindi ako makakwalify sa panirahan sa bagong sanlibutan? Ano yung sabi ng teksto? Mga taong malinis sa moral at marangal ang pag-aasawang maninirahan sa bagong sanlibutan. So, ibig sabihin, kung nagsasama tayo na hindi magkasekso na hindi kasal, anong dapat gawin? Magpakasal. Para maging legal sa paningin ng tao at sa paningin ni Jehovah ang pag-aasawa. At sa bagay na yan, malaki may tutulong sa mga Bible study natin ng mga elders sa ating kongregasyon. Kasi tutulong sila para maisaayos yung ating paraan ng pamumuhay para makwalify tayo sa paninirahan sa bagong sanlibutan. Tapos, pag-ibig ang damdaming mangingibabaw sa mga taong mabubuhay sa bagong sanlibutan. Pag sinabing pag-ibig, ito yung pag-una sa kapwa bago yung sarili. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Lagi bang gusto natin mauna tayo? Lagi bang gusto natin na tayo yung sikat? So ito yung pagkakataon na i-refine yung ating sarili. Gusto natin na unahin ang kapakanan ng ating kapwa bago yung ating sarili. Alam niyo ba na sa bagong sanlibutan, walang dako doon yung mga taong di makadiyos, mga sakim, o kaya ay materialistiko? So bakit? Kasi sa bagong sanlibutan, wala nang material na mga bagay. Di ba? Kapag sinabing materialistiko, ang focus nila ay material. Sa bagong sanlibutan, wala na ito. So kung gusto natin makapadaraan sa bagong sanlibutan, sisikapin natin na magkaroon ng tamang mindset, may kinalaman sa material. Na tayo, nagtatrabaho, hindi para unahin sa buhay natin, kundi pang suporta sa gawain ng kaharian. Ngayon, baka sabihin natin, hindi ba masyadong mataas yung standard ni Jehovah? Baka naman merong bagong sanlibutan, pero wala naman nakatira doon. Anong masasabi natin? Hindi. Kasi alam ni Jehovah na tayong mga lingkod niya ay makakaabot sa makatwirang antas sa qualification ito. Sa katunayan, kilalang kilala tayong mga saksi ni Jehovah sa ating matuwid na mga paggawi. Ang totoo nga, yung mga tao sa paligid natin, nagsasabi sila na iba yung paraan ng ating pamumuhay sa kanila. Kasi nga, nagbihisa tayo ng bagong personalidad. At yung personality pala na iyon ay ina-align na sa paninirahan sa bagong sanlibutan. Kaya ngayon, ano yung pwede natin gawin
para lubusang ma-qualified sa paninirahan sa bagong sanlibutan. Siyempre, gusto natin mangaral at ipaabot sa mga tao yung mensahe ng kaligtasan ni Jehovah. Tulungan natin sila na malaman na merong alulod na ginagamit si Jehovah, yung governing body, para maghatid sa atin ng pagkain sa tamang panahon. At hindi ito yung panahon para magpatumpik-tumpik na. Bakit? Kasi kailangan natin kumilos ngayon pa lang para makaligtas sa huling mga araw. Kasi malapit nang matapos ito. Ang tagal-tagal na nagtiis ni Jehovah. Hindi ito yung panahon para tayo imupo doon sa isang rocking chair, kagaya ng nasa ating artwork. Kasi isipin natin, maghapon tayong magpatumba-tumba. Maghapon natin isipin na tayo nasa bagong sanlibutan. May narating ba tayong lugar? Wala. Kaya kumilos na ngayon para maligtas tayo mula sa malaking kapigatian. Salamat doon sa ating artwork. Pero baka may tanong natin, sulit ba na i-give up ang mga bagay na meron sa libutang ito at asamin ang tunay na buhay sa pamamahala ng ating Panginoong Yesus? E di itry natin i-compare. Yung susunod nating artwork, ipa-flash niyan yung mga bagay na ini-offer ng sanlibutan ito. Ano yan? Una, makapagtapos ng higher education. Bakit? Para kumita ng mas maraming pera, magkaroon ng mas magandang bahay, magkaroon ng magagarang sasakyan, magkaroon ng maraming biyahe. Pero, kung papansinin ninyo, yung ilalim niyan, ano yung napansin ninyo? Di ba, malapit na siyang mabuwal, konting kanti lang, mawawala na yung mga bagay na i-offer ng sanlibutan ito. So habang pinag-iisipan natin yan sa artwork na yan, pansinin yung ini-offer naman ni Jehovah para sa maninirahan sa bagong sanlibutan. Una, sa bagong sanlibutan, paraiso na yung buong lupa. Kaya hindi natin kailangan mag-travel pa. Kasi yung meron dito, yun din yung meron sa kanila, sa ibang lugar. Ikalawa, sabi doon sa awit 46:9, mawawala na ang digmaan. Pansinin ninyo, sa bagong sanlibutan, hindi na tayo maglalak ng ating mga pinto. Mawawala na yung mga grills ng ating mga bintana. Hindi na tayo mangangamba na baka ma-hold up tayo, makidnap tayo, or medyo alas 6 na ng hapon, wala pa yung ating mga anak o apo. Bakit? Wala nang masasama sa bagong sanlibutan. Tapos, sa bagong sanlibutan, hindi na rin magkakaroon ng gutom. Imagine ninyo, hindi na kailangan pang lumayo ng isang head of the family o ng breadwinner ng pamilya, malayo sa kanyang pamilya para magtrabaho. Kasi ang sabi ni Jehovah, sagot na niya yung pagkain natin sa araw-araw. At alam niyo ba na sa bagong sanlibutan, hindi lang libreng dialysis ang ibibigay ni Jehovah o libreng gamot sa alta presyon. Kasi mismo yung ugat ng sakit, aalisin ni Jehovah. Mga taong walang kapintasan at mga matuwid ang maninirahan doon. Kaya hindi na natin kailangang magbantay ng ating BP sa bawat umaga at sa bawat hapon. Kasi nga magiging sakdal yung ating kalusugan. Hindi na natin tatanungin yung ating kakilala na kamusta siya. Kasi nga lagi nang malakas yung ating katawan. At itong kalagayang ito, ang sabi ni Jehovah, doon sa awit 37:11 at 29, mananatili magpakailanman. So kung ibabalik natin yung artwork kanina, di ba? Yung mga ini-offer ng sanlibutan, alin yung mas makatwirang piliin? Iyan na malapit nang mawala? O itong mabinanggit natin na habang buhay, tatamasahin natin? Kaya pa kasi yung tingnan ninyo ating huling artwork sa public lecture na ito. Iyan, yung tunay na buhay na iniaalok sa atin ni Jehovah. Iyan ang tatamasahin natin sa malapit na hinaharap. Kaya kung ikukumpara yung mga bagay na meron sa sanlibutan ito, yung mga bagay na iniwan natin o iiwan natin sa sanlibutan ito, diyan sa mga bagay na pinag-usapan natin, alin ang mas sulit piliin? Maliwanag ang aral, kinakailangan kumilos sa tayo ngayon, para mapabilang tayo sa malaking pulutong na mabubuhay sa ilalim ng ganung pamamahala ni Jehovah at ni Jesus. Wala nang sakit, walang pagtanda, wala na ring kamatayan. O, yung bagong sanlibutan ay pinangako ni Jehovah ay napakalapit na. Magandang umaga po.